Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan para sa isang namang reaction video at komentaryo. At ngayon ay pag-uusapan natin ang video mula po sa channel ni Philippines Trending News. Alright, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ng Philippines Trending News, nandiyan sa ibaba ang full video link. I-click nyo lang po at i-subscribe at supportahan natin ang kanyang mga video uploads, alright? At eto na nga mga babae, no? Sabi nga po niya dito, nagdeklara na mga barko ng China, pinasok na ang Pilipinas, West Philippine Sea. Malaking gulo to. Yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, shoutouts muna tayo sa mga bago na subscribers dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta. At kung ikaw ay bago pa lang dito sa ating channel, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section at pa-click na rin po ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright, so huwag na natin patagalin. Umpisahan na natin to. Let's go! Sisigapin daw ng Administrasyong Marcos na maresolba ang mga issue sa West Philippine Sea upang masimulan ng bagong energy exploration project bago pa man maubos itong Malampaya gas field. Itong naging tugon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang panayam sa kanya ng Japanese media ng mga tanong kaugnay pa rin po sa maritime issues at sa Malampaya gas field. Binanggit din ng Pangulo na isasagawa ang bagong energy exploration project sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas at ng maritime territory ng Pilipinas at Maganda hindi sa yan. conflict area. Inaasahan ngang maubos ang Malampaya gas field sa taong 2027 na nasa katubigan ng Palawan at malapit sa West Philippine Sea, ang rehiyon na pinaniniwala ang mayaman sa petroleum resources. Pero dahil sa mga maritime tensions sa pagitan po ng Pilipinas at ng China, naantala ang energy exploration doon po sa naturang lugar. Una namang inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalawig sa operasyon ng Malampaya gas sa power facility ng panibagong 15 mga taon. Pero kung naniniwala naman tayo, no, ang ating gobyerno na sa atin talaga, no, yung exclusive economic zone na yan ng Pilipinas, bakit tayo parang napipigilan? So dapat itinutuloy po natin yan dahil i-insist natin yung karapatan natin, no, diyan sa exclusive economic zone na yan, diyan po sa West Philippine Sea, di ba? Hindi tayo dapat matakot no sa China, di ba? Sinabi rin ng Pangulo na mahigit sa 3 taon na ginagawa mga negosasyon kaugnay po yan sa energy exploration sa lugar. Subalit maliit lamang ang naging progreso ng mga pag-uusap. Kasalukuyan ng nasa Tokyo, Japan si Pangulong Ferdinand Marcos para huyan sa commemorative summit para sa ika-50 Association of Southeast Asian Nation Japan Friendship and Cooperation. Samantala, hindi pa maikukonsidera ang invasion ang umiigting na kumpulan ng mga barko ng China sa may Ayungin Shoal. Ayon yan sa Western Command. Inihayag ni Westcom spokesperson Commander Ariel Coloma na bagamat nakumpirma sa isinagawa nilang aerial patrols nitong linggo sa Ayungin Shoal ang patuloy na swarming tactics ng mga barko ng China sa lugar kung saan isinadsad ang BRP Sierra Madre, premature pa rin anya para tawagin itong all-out invasion. Anya, base sa kanilang nakikita sa ground, ay pareho lamang sa dating mga taktika na pagkukumpulan ng mga barko ng China. Ginawa din ng opisyal ang pahayag na ito bilang tugon nga sa inilabas na artikulo na isinulat ng maritime security expert at dating US defense official na si Ray Powell na tinawag ang umiigting na presensya ng China sa pinagtatalunang karagatan na invasion bilang paglalarawan sa presensya ng 11 Chinese vessels na namataan sa loob ng Ayungin Shoal noong Desyembre 11 habang maraming mga barko pa ng China ang nakapalibot sa labas naman ng Ayungin. Hinimok naman ng Westcom official si Powell na ipaliwanag ang kanyang naging basihan sa paggamit ng terminong invasion sa kanyang artikulo na inilathala sa isang website dahil nagpunsod niya ito sa marami na paniwalaang tumitindi palalo ang tensyon sa West Philippine Sea. Samantala nitong araw naman ng Biyernes, sinabi ni Commander Coloma na naobserbahan ng kanilang aerial reconnaissance team na ang 10 Chinese vessels sa bisinidad ng Ayungin Shoal. Kabilang dyan ang China Coast Guard at Chinese Maritime Militia vessels na nakaposisyon sa loob at labas ng Ayungin. Bilang tugon naman, nag-deploy ang Westcom ng mga tropa nito mula sa BRP Sierra Madre, lulan ng mga rubber boats para mahadlangan ng mga Chinese vessels na nasa loob ng Ayungin Shoal. Nakatakda ding magsumiti ng report ang Western Command ng kanilang findings sa isinagawang aerial patrols at ang higher headquarters anya magpapasya kung nararapat na magsagawa ng mas mahigpit pang tungod dito ang Armed Forces of the Philippines. So mga sangka, meron pong pumutok na balita na ang Ayungin Shoal na teritoryo po ng ating bansa dyan sa West Philippine Sea ay tuluyan na pong ini-invade ngayon ng China at bantay sarado na di umano. Yan po ang ating pag-uusapan at aalamin ngayon. So ito na nga mga sangka ang balita, no?
Ayon po dito, tinutuloy-tuloy na po ang invasion ng China sa West Philippine Sea. Biruin mo, pati po yung Ayungin Shoal, pinasok na ng Chinese Maritime Militia. At ito, panoorin mo natin ang balita. Kinumpirma ng Western Command ng Armed Forces of the Philippines ang presensya ng mga Chinese Maritime Militia hanggang sa loob na ng Ayungin Shoal. Nasa loob na mismo sila, mga sangkay. Ganyan po katindi ngayon ang nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Ayon kay Westcom Commander Vice Admiral Alberto Carlos, hanggang kahapon, 4 na Chinese Maritime Militia vessel ang nakita sa loob ng naturang teritoryo kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre. Sinabi ni Carlos sa isang panayam, nagsimula lang pasukin ng China ang loob ng Ayungin Shoal nitong taong 2023. Pero kapag namamonitor naman mula ito ng AFP, agad itong pinaalis ng mga tropa ng Westcom. Okay, so ito na nga ang sinasabi ko, mga sangkay, na dapat bantay sarado na po lahat ng teritoryo na nasa atin pa. Yung sa tingin natin kaya pang proteksyonan, dapat binabantayan na. Kaya nga lang mukhang, hindi ko alam, ano ba ang kailangan nilang gawin para, o ano ba ang kailangan sabihin pa para gawin niya ng ano natin, mga sangkay, no? Okay, so kasi may kulang po tayo, no? Kulang tayo sa mga barko na po pwedeng magbantay doon sa mga isla na pagmamayari pa ng Pilipinas o nasa sakupan po ng West Philippine Sea o ng ating exclusive economic zone. So yun po yung nagiging problema. Kulang na kulang tayo sa barko. Kaya yun naman ngayon yung pinagtutuunan ng ating gobyerno. At the same time, no, siguro pwedeng isang gawin ng ating gobyerno dyan. Magtayo na nga lang tayo, no, doon sa mga isla na po pwede, no, natayuan ng mga satellite, let's say satellite bases, no, ng Philippine Coast Guard o Philippine Navy na pwedeng tauhan, no, di ba? So sa tingin ko yun yung isa sa posibleng pwedeng maging solusyon po diyan, di ba? So tuloy natin. Pamahalaan kasi hindi po aanuhin ng China yan, sasantuhin eh. Papasukin at papasukin talaga yan. Nababato namin na pumapasok na rin sila this year. So this year lang this year lang nakapasok. Anong ginagawa? Bakit? Yan ang habang sinasabi ko eh. Turo tayo ng turo natin yan, pero wala po tayong ginagawa para bantayan, masyado yan. Dapat pinapatayuan yan ng mga struktura dyan, nang sa ganun hindi po ma-invade. But ang president, monitor the fight inside. So, every time na makita namin sila sa loob ng shoal, we deploy our rubber boats to non-confrontationally drive them away. Nauna nang ibinalita ng Independent South China Sea Observer na SeaLight ang presensya ng Maritime Militia sa loob na ng Ayungin na nakakaiba umano sapagkat karaniwan lamang nabubuntot sa perimeter ng lugar ang mga barko ng China. Ang Ayungin Shoal ay isang mababaw na bahagi ng katubigan sa West Philippine Sea kung saan maliit na sakyang pandagat lamang o sakyang ng mga mangingisda ang nakapaglalayag. Nakasadsad dito ang World War II ship na BRP Sierra Madre bilang tanda ng naval outpost ng Pilipinas sa nasabing teritoryo. Para sa So, ayun, mga sangay, medyo bad news po ito sa ating bansa. Lumalala ang tensyon at talagang well-aggressive po itong China ngayon sa invasion na ito dyan sa West Philippine Sea. At the only way, I think, ito po yung pinaka-best strategy to protect our territory, especially dyan po sa West Philippine Sea, ay ang pagpapatayo po ng mga struktura dyan. Dahil kung hindi, mga sangkay, masasako po yan. Dadami pa yan. Ito nga po ang balita, 38 umano na barko ng China na ispatang nagbabantay na sa loob at labas ng Ayungin Shoal. Ano po, ganun. Yan ang sinasabi natin, mga sangkay, Gwardyado na naman ang 38 barko ng China ang loob at labas ng Ayungin Shoal. Sabi, loob at labas na. Ang bihira. Nasa frontline ng balitang niya, si Camille Samonte. Sa satellite image na ito nakuha ng Planet Labs PBC, makikita ang 11 Chinese militia vessels na nakaposte sa loob ng Ayungin Shoal. Gwardyado rin ng China ang labas ng Ayungin na mayroong isang barko ng China Coast Guard at 26 na militia vessels. Grabe, ang dami. Inuna ng satellite image na yan noong December 11, isang araw matapos ang pambobomba ng tubig, pagbuntot at pagbangga ng China sa mga barko ng Pilipinas. Ayon kay US-based National Security Expert Ray Powell, nagpapasiklab ng puwersa ang China at pinamumuka nila ito sa Pilipinas. I think, yan po talaga yun. Ganun na nga talaga yung ginagawa ng China, no? Talagang parang ginagawa nilang
bata-bata, no, itong Pilipinas. Ang gusto kasi nila mangyari, no, wag tayong makipag-cooperate sa Amerika at sa iba't ibang bansa na kaalyado natin, no, which is hindi naman po pwede, no. Yun yung isa sa ginagamit ng China, no, na dahilan bakit nila patuloy na ginagawa yung ganyang pangaharas dyan sa West Philippine Sea sa mga barko natin, di ba? Nagpapasiklab. Tama po yung report Nagpapasiklab ngayon ng China. Gusto po nila malaman ng mga Pilipino, especially our government, that they are capable to invade that area. At ito po ay isang pamamaraan ng China para sirain ng loob, no, ng mga Pilipino, di ba? Parang pinapakita nila na hindi nyo kami kaya. Which is yun naman yung taktika rin na isa na kanilang ginagawa, no? Sinisira nila, no, yung loob ng mga Pilipino at parang gusto nilang mawala yung tiwala ng mga Pilipino, no, doon sa puwersa, no, o sa Armed Forces of the Philippines na kaya nating ipagtanggol yung karapatan natin. Which is sa mga history naman makikita natin, no, kayang-kaya naman talaga ng Pilipinas na ipagtanggol, no, ang kasarinlan ng Pilipinas. Diba? Ilang bansa na yung sumakop sa Pilipinas na naitaboy natin. Diba? So, kayang-kaya naman talaga. At the same time, kaya nga ganyan ginagawa ng China. No, ayaw nilang tulungan tayo o ayaw nilang makipag-cooperate tayo, no, doon sa iba't ibang bansa nga na kaalyado natin. No, para lalong humina yung puwersa ng mga Pilipinas dyan po sa West Philippine Sea. Yan yung dapat malaman ng mga kababayan natin. No? So, tuloy natin. Nag-aangas po sila ngayon mga sangkay at hanggat wala po diyang mga tinatayong istruktura sa mga nasabing teritoryo pa di umano natin dyan sa West Philippine Sea. Wala yan. Alright, so yung mga kababayan, no? Well, sang-ayon po ako doon, no? Na dapat na hanggat wala pong mga itinatayong istruktura doon sa mga natitirang isla na po pwede naman tayuan ng istruktura ng Pilipinas, no? Patuloy na gagawin niya ng China. Diba? Kaya lang kulang pa rin, no, na kung mga istruktura lang yung itatayo natin dyan, wala pa rin yung magagawa, no, para maitaboy itong mga barko ng China. Ang kailangan natin, no, mga barko na ipang sasama sa pagpapatrol dyan sa West Philippine Sea. Yun yung kailangan natin, mga patrol vessel, no, pero hindi basta patrol vessel ng Philippine Coast Guard. Kailangan yung malalaking patrol vessel na nakakayaning tumapat dyan sa mga barko, no, ng China. Sa mga Chinese militia vessel pa lang, grabe na ang kalalaki ng mga barko nila, no? So yun yung kailangan, no, na i-provide o i-produce ng Pilipinas para diyan sa tropa natin sa West Philippine Sea. At pabantayan talaga, no, yung ating karagatan dahil alam naman natin na ang Pilipinas, no, ay napapalibutan talaga ng malawak na katubigan. Alright? So yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. At kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. Man.